Up to this moment, very moment, ay marami pa rin po tayong tinatanggap ng mga mensahe na nagtatanong, Katunying, wala ba tayong part 2 dyan? Ayun, part 2. Nung pong interview kay Ginoong Ramon Ang. Naku, baka po wala na muna, Kasi alam nyo, hindi po madaling magpa-schedule sa mga katulad nila na sabi nga niya, nung ako napanood nyo, 7 araw sa 1 linggo, kung magtrabaho, talon-talo tayo nga nakaka-4, 5 araw, 8 oras lang ang trabaho natin, pagod na tayo. Sila pa kaya na pagkalaki-laki ng responsibilidad, tapos 7 araw, kung magtrabaho sa 1 linggo, nakasingit lang tayo, nagawan lang natin ng paraan. At nung pong nakagkaroon tayo ng tsansa na tayo po ay pinagbigyan ni Ginoong Ramon Ang sa interview na yon, gusto ko po sabihin sa inyo na medyo malaki po ang ginastos natin sa production doon. Sabi ko nga sa inyo, may director, may producer, may segment producer, may writer, may cameraman. Hindi po camera, hindi lang cellphone ginamit namin doon. Nagbayad po kami. Nagbabayad po kami ng crew para po doon. Kaya naman napakalaking bagay po nung ipinakita po namin. May editor, yan. Nung amin pong inilabas yun, finished product na. Inihain na po namin sa inyo at natutuwa naman po kami dahil maganda po ang feedback doon po sa ating interview. And speaking of which, paano ko ba sasabihin to? Gusto ko naman po talagang ma-share sa mas maraming tao yun yung interview po na yun, mga kababayan. Kaya lang, nakakakumpala, ewan ko ba, medyo masakit din pala sa loob. Sasabihin ko na sa inyo, medyo masakit din pala sa loob na meron kang isang bagay na pinaghirapan, meron kang isang bagay na pinagsikapan, meron kang isang bagay na pinagbuhusan mo ng panahon at pati nga ito ng gastos. Pagkatapos po, makikita mo na lang na ginagamit ng iba ang produktong pinaghirapan mo nang hindi man lang binabanggit na, oy, ito nga pala nasungkit natin sa Tune In Kay Tunying YouTube channel. O kaya courtesy of Tune In Kay Tunying live. Di po ba? Medyo maganda pong tingnan yun Ang sakit pala sa loob, mga kababayan. Para bang meron kang isang pag-aari na kinuha sa'yo, okay nga sana kung hiniram di ba? Hiniram. Pag hiniram, ibig sabihin, nagpaalam sa'yo. Pero yung kinuha sa'yo ng walang paalam, mga kababayan, kumuha sa'yo ng walang paalam, okay pa rin nga sana kahit kinuha sa'yo ng walang paalam, hindi nagpaalam. Pero, kinuha na nga sa'yo ng walang paalam, wari bagay kanila yung video na yon. Ang nangyari nga, meron akong isang napanood, pinadala lang sa akin ni Bailon ngayon mga kababayan. Di ba, dalawa kami ni RSA, nandun siya kung nakatingin kay sa screen, nasa kaliwa siya, nasa kanan ako, Mantakay ninyo, pinutol na nga ako dahil hindi man lang binigyan po ng kortesiya o credit yung pong ating YouTube channel. Uulitin ko po, mga kababayan, okay lang po na gamitin po yun Kasi nga yung sinasabi po ni Ginoong RSA doon ay makatutulong sa ating lahat. Hindi po ba? Ang dami po niyang sinabi, mga words of wisdom. Kaya lang ang ginawa po, pinutol na nga yung video. Ito po yung pahaba hindi naman parisukat pinutol. So ang naiwan na lang si RSA ni hindi man lang nabanggit na yun galing sa Tune In Kay Tunying. Of course, meron po akong hinampo doon, pero sasabi din po ako ng ganito para sa iba pang mga kasama ko na nasa likod po ng produksyon na yon. Sa isang madaling salita, para bang napagnakawang ka. Parang napagnakawang ka. Mga kababayan?
Totoo po yun. Para ka na pag para bang may kinuha sa iyong isang bagay, na pinaghirapan mo. Ano? Hindi po ba merong kinuha sa isang bagay na pinaghirapan mo, ano mararamdaman niyo po doon? Ako hindi ako magkukunwari hindi po ako magkukunwari. And I just want to be honest. In fact, I want to be frank sa mga taong gumagamit po ng ganito. Kaya kami dito ingat na ingat sa paggamit ng mga video eh. Bakit po? Kasi baka masaktan yung iba. At kung meron man kaming gagamitin dito, baka nga sa dami ng pagkakataon, hindi namin ipagpapaalam, binabanggit din namin na ito galing kay ganito, ito galing. Kasi tingin ko basic po yun sa kortesiya, mga kababayan eh. Basic po yun sa ating pakikipagkapwa-tao. Sumama ba ang loob ko? Oo. Sumama loob ko. Sumama loob ko doon. Pero sasabihin ko ba sa kanila na magnanakaw sila? Masama yung ginawa nila? Hindi. Sasabihin ko siguro sa iba-ibang pamamaraan na hindi kayo masasaktan ng diretso. Pero if I say it in a nice way, sapagkat yun po ang pagkatao ko. Hindi ko sasabihin sa iyo, ikaw tarpulano ka, magnanakaw ka, ginamit mo yung video ko. Hindi ko po sasabihin yun, mga kababayan. Ano po? Hindi po yun. Maniwala kayo, may mga tao dito pinagkakitaan po yung video. Okay lang yun, kahit kumita po sila sa video. Ang sa akin lang, ilagay nyo man lang yung may-ari. Ang may-ari po noon ay tune in kay Tunying YouTube channel. Uulitin ko at the risk of being repetitive. Ito pong produksyon na to ay hindi po libre. Meron po kaming mga binabayaran dito eh. Meron po kaming mga binabayaran. At ilang tao na, ilang mainstream media na ang nagtangka na mag-interview kay Ginoong RSA. Napakadami na. Pero tayo binigyan ng pagkakataon. Binigyan tayo ng pagkakataon. Hindi ba may rights kami doon? Parang may exclusive rights kami doon? Tapos kapag kinall out namin yung iba, sumasama pa ang loob. At tatawagin pa kami ng kung ano-ano. Hindi po tama yon. Hindi ko po kayo tatawagin magnanakaw dahil inilalabas lang po namin yung aming saloobin sa pangyayaring ito. Public po yan. Tama po yan. Public po ito, mga kababayan. Public to, ito pong mga ginagawa natin. Pero yes, it may be public, but it does not give anyone the right to splice our product and make it appear that it is yours. Hindi po yun ang okay pong gamitin ninyo. Mas maganda nga kung i-share ninyo. Pero kung gamitin nyo man, courtesy lang. Courtesy lang po, mga kababayan. Courtesy lang. Hindi na nga, inalis ko na nga dito yung inilagay nung dati namin producer eh. Ano po yung nilagay nung dati namin producer? May babala pa nga tungkol sa copyright infringement eh. Inalis ko na nga, hindi nga namin nilalagay ngayon yun eh. Ano po, mga kababayan? Pero baka ilagay uli namin kapag gano'n. Kasi ang dami naming naka-line up na pinaghihirapan po natin para po, as in, pinaghihirapan mga kababayan. It takes months. Yung iba, even years para po makapag-set ng schedule sa mga... Tapos kukupitin lang nung iba. Ganun lang kadali. Yun lang po mga kababayan. Pasensya na kayo and siguro it is an oversight siguro on our part for not being able to put like a watermark, yung watermark para hindi pero hindi naman dapat na mag-watermark eh. Kortesiya lang eh. Hindi po ba, mga kababayan? Kortesiya lang. Anyway, pasensya na kayo at mainit eh. Kaya, maraming nagme-message sa atin. Ito, sabi ni Eva Tiglaw, madaming ganyan, Katunying, nagnanakaw ng video. Eva, pwede po siguro
magamit yung video. Basta courtesy lang. Lagyan lang ng courtesy. Sabi naman ni Edwin Beher, parang sa boxing yan. You should always protect yourself at all times. Sabi nga nung referee. Tama kayo. Ito, sabi naman nitong si 6988 Kid. O kaya lagyan nyo agad ng lagyan ng ad ng katunying na tumatakbo sa video. Sabi ni Noli Paras, maraming kawatan sir sa online. Ayan. Uy, maraming salamat po, Sander Esperanza Natividad Kabagis. Opo. Ito, sabi naman ni Michael Kiambao, gusto lang kumita. Binibigay na nga natin, pwede na nga kumita. Basta kortesiya lang, bossing. Saka kung pwede nga para ba mapuno yung pakikipagkapwa-tao, makumpleto yung pakikipagkapwa-tao, ang sabihin lang ito po ay mapapanood nyo, yung buong video. Ito po yung link ni Katunying. Hindi ba nakapagtulungan pa tayo? Ano po? Si Spring Flowers, good morning Katunying. Maglagay po kayo ng copyright infringements para hindi magamit kasi kumikita sila ng walang courtesy. Opo. Sige nga po, pag-isipan nga natin yung mabuti na kung ibabalik natin yan. Sabi ni Angela Kagalawan, Katunying, iba pa rin ang original. O, tama po kayo doon. Pero maniniwala po ba kayo, Ma'am Angela, na di hamak na maraming nanonood doon sa pirated kaysa sa original? Ganun po nangyayari. Joanne, magandang araw po sa inyo dyan sa Singapore. Si Antonio Castro, you should always name your source, not just CTTO. This is not enough. Give the full source name if you are not the owner. Just my opinion. Well, I agree with you, Tokayo, Antonio Alexander Castro, pero tayo nga gusto na nga lang nating yung bang malaman lang ng publiko na hindi kanya yon, di ba? Malaman lang ng publiko na yung ginagamit nila sa kanilang social media account, Facebook page man yan, o TikTok man yan, o kaya naman ay YouTube channel, malaman ng publiko na hindi yun kanila. That someone else owns it o somebody else owns it. Ano po, mga kababayan? Adele Valencia, inspiring kasi interview kaya daming nanood. Yun lamang. Opo. Actually, hindi lang po ito, mga kababayan. Hindi lang po ito. Marami. Sabi ko nga sa inyo, bukas makalawa, meron pa po tayong mga ilalabas na mga interview natin sa mga taong hindi madaling makausap. Kumbaga, well, kaklaruhin ko yan. Sa taong hindi naman nagpapa-interview palagi. Hindi po ba? Ito po yung tama po ni Nita Arago. Sabi niya, may napanood pa nga po ako na si RSA nagsasalita at ini-interview nyo at pakinig ko po, boses nyo po, pero si RSA, yun nga po yun, Nita. Yun po yun. Kaya po yung mga nanonood sa atin ngayon, ako aapila lang. At kung yun na rin, para na rin sa, tingin ko, tulong nyo na rin sa community na kung meron po kayo mapapanood na ganito, kung talagang kagandahang loob, baka pwede i-share nyo na lang po. At kung gusto nyo naman talagang pumutol, mag-courtesy to the owner man lang po kayo. Ano po, mga kababayan? Ano sabi nitong si... nag-intro po ako dito, Ma'am Menchita. Babae po ba kayo? Menchita Silestra. Sana di mo na nai-content ang martial law. Kasi di ka naman magsasabi ng totoo. Idol kita dati. Salamat po dati. At least dati, idol niyo ako. Ma'am Menchita. Hindi po. Kung po yun, yung intro ko po dahil anniversary ng martial law. Okay lang. Okay lang yun, Ma'am Menchita. Basta gusto ko chill ka lang.
Ito, may nanonood sa atin from Geneva, Switzerland, North Switzerland, Georgina Rapisura. Thank you. Ang sabi naman itong si Gina De Castro, good morning po. Napanood ko nga po yun kanina. Ginagamit nila video nyo sa content nila. Bad sila. Sabi nung nanonood sa atin. Sabi naman itong si Emmy Acosta, karma nga abutin ng mga ganyan. Magnanakaw ng video. Sabing ganon. Masyado ka namang diretsuhang magsalita. Nemo Explorer, dapat palaging ilagay ang all rights reserved to the rightful owner para sa fair use policy. Yan. Ito, Samuel Tan, ikaw ang nagsaing, Katunying, iba ang kumain. Ganun nga po. Meron nga akong isang, ito kasing John Bailo na to, padala sa akin. Meron niya isang Facebook page o ano ba yung Facebook account na yun nga yung binabanggit ko sa inyo. Ginupit. Yung mahaba, ginupit, tinanggal ako. Tinanggal ako. Ang itinira yung mukha ni RSA, tapos yun ang ipinapalabas nila as if he owns the video, as if, hindi ko sinasabing inangkin niya, as if. Pero nilabas niya without attribution, without recognition, without acknowledgement to the owner, or without courtesy to the owner. Pinasamalan lalo ni Bailon ngayon yung loob ko Sabi niya, bossing tinan mo mahigit 4 million na yung nanood nito. Ha? Sabi ko, buti pa siya, mahigit 4 million na ang nakapanood niyan. Buti pa siya mahigit 4 million na. Samantalang yung ating official page, sasampulan tayo nanood. Di ba? Anyway, mga kababayan, may mga nanonood sa atin mula sa si China Virgilio Hernandez. Sabi niya, watching po from Abu Dhabi, ang dami ko pong napulot na magandang aral sa interview nyo kay RSA. Thank you po sa inyo. Sabi naman itong si Christina, Katunying Anthony Taber, in all honesty, nag-upload din po ako sa FB page ko. Seconds lang na interview nyo kasi sa Reels lang. Pero naka-courtesy po ako sa inyo, Katunying. Thank you po sa inyo, ma'am. Yun lang po ang aking request. Simpleng kortesiya lamang. Okay?